Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, nasa Department of Justice ngayon ang mag-asawang kontratistang sina Pacifico Curly at Sara Diskaya. Para po yan sa hinihiling nilang witness protection dahil sa mga banta o mano sa kanilang buhay. May ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi Coney, nandito na nga sa Department of Justice at sumasailalim na sa initial evaluation para maging protected witness ng DOJ ang mag-asawang contractor na Pacifico Curly at Sara Diskaya. Pasado alas 9 ng umaga nang ibaba ng Senate Sergeant at Arms si Curly Diskaya sa main building ng Department of Justice. Naka-bulletproof vest at bantay sarado ng mga pulis at ng Senate Sergeant at Arms si Diskaya. Wala siyang binigay na pahayag sa mga nagtanong na media. Kasama ni Diskaya ang kanyang abogado. Bandang alas 10:30 naman dumating si Sara Diskaya. Nakakap at naka-face mask si Ginang Diskaya nang nakayuko at nagmamadaling pumasok sa DOJ. Mismong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang nangunguna sa evaluation ngayon sa mga Diskaya bilang Chief Implementer ng Witness Protection Program o WPP. Isinumite na ng mag-asawa ang kanilang mga affidavit na magiging bahagi ng pagsusuri. Ayon kay DOJ spokesperson, Assistant Secretary Miko Clavano, pangunahing aalamin ang katotohanan at kabuuan ng kanilang mga salaysay sa kasusuriin ang risk at security threat laban sa kanila. Pero isa raw sa tiyak na itatanong ni Secretary Remulla ay ang kahandaan ng mga Diskaya na magbalik ng mga nakuhang pera mula sa bayan. Ipanaliwanag rin ni Clavano na ang evaluation na ito ay para pa lamang malaman kung may papasok sila sa WPP bilang protected witness. Iba pa ito sa pagiging state witness na malalaman lamang oras na may kaso na sa korte at hingi nito ng prosekusyon. Narito ang pahayag ni Justice Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano. First of all, we will check if the affidavits are truthful, genuine, authentic, complete. So, pag pumasok po dun sa criteria na yon, then we can now determine the risk that they are facing. Whether or not they are being threatened, intimidated. Protection is a privilege. Kaya at any given time, if the truthfulness is attacked, or we find out that there are statements meant to derail or distract the investigation, that privilege can be taken away as well. Rafi, sa mga oras nga na ito ay nagpapatuloy pa rin yung evaluation sa mag-asawang Diskaya. Sabi ni Assistant Secretary Clavano, bukas ang DOJ sa iba pang gustong magpa-evaluate para mapailalim dito sa WPP. Pero babala niya, dapat maging totoo at katotohanan lamang ang sasabihin, kung hindi ay maaari rin silang paharapin sa batas dahil sa kasinungalingan. At yan muna ang latest mula nga dito sa Department of Justice sa Maynila. Rafi. Maraming salamat, Salima Refran. Isa pang mainit na balita, pinatawan ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman ang 16 na tauhan ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan 1st District. Kaugnay yan sa flood control project sa kanilang distrito na natuklasang ghost o substandard. Ayon sa Office of the Ombudsman, pinagbasehan nila ang mga reklamong kriminal na isinampa ni DPWH Secretary Vince Dizon, pati ang mga fraud audit report na isinumite ng Commission on Audit. Halos 390 million pesos ang halaga ng mga naturang maanumalya umanong proyekto. Hindi inilabas ng Office of the Ombudsman ang pangalan ng mga DPWH personnel na sinuspinde. Apat ang nasawi dahil sa bahang dulot ng malakas na ulan sa ilang lugar sa Valencia, Bukidnon, ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang mga nasawi ay kabilang sa mahigit 300 pamilyang naapektuhan ng matinding ragasa ng tubig. Sa Barangay Poblasyon, natagpuan ang bangkay ng isang bata na natabunan ng putik. 6 ang hinahanap pa. Ilang kalsada ang hindi nadaanan ng mga residente dahil sa matinding ragasa ng tubig. Stranded naman ang mga estudyante matapos pasukin ng lampastuhod na baha ang Central Mindanao University sa Maramag. Umabot ang tubig sa loob ng ilang silid-aralan, pati sa boarding houses ng mga estudyante. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa Bukidnon ay dulot ng local thunderstorms. Nagsagawa na po ng clearing operation sa mga otoridad sa mga pinsalang iniwan ng baha.
Sa Vintar, Ilocos Norte, gumuho ang lupa at bato sa Palyas Valley dahil sa malakas na ulan. Humambalang ang mga debris sa kalsada. Wala namang napinsala o nasaktan. Pinag-iingat ang mga motoristang dumaraan roon. Sa Barangay Mabini naman sa Santiago, Isabela, 39 na pamilya ang inilikas dahil sa baha. Pansamantasalang nanunuluyan sa evacuation center. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa Ilocos Norte ay dulot ng hanging habagat, habang localized thunderstorm naman sa Isabela. Mga kapuso, may tsansang maging super typhoon ng bagyong Nando ayon po sa Pag-asa at nagbabadyayang humagupit sa extreme northern Luzon. Posibleng magbago ang direksyong tinatahak ng bagyong Nando ngayong weekend. Posible ring maglandfall o dumaan ito malapit sa Babuyan Island sa Lunes. Sa ngayon, wala pang epekto sa bansa ang nasabing bagyo. Huling namataan ng Tropical Storm Nando, 970 kilometers silangan ng Central Luzon. May tagla itong lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour. Tumutok po dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. Weather Bulletin. Samantala, hanging habagat ang magpapaulan ngayong Biyernes dito po sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Central at Southern Luzon, maging ilang panig ng Visayas at Mindanao. Posible ring muli ang mga local thunderstorms na nalalabing bahagi ng bansa. Muling nagharap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si Senador Jinggoy Estrada at si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nagsabing tumanggap ng kickback sa flood control projects ang senador. Nasa hearing din ang isang taga WJ Construction, ang kumpanyang iniuugnay ni Hernandez kay Estrada. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Sinabi mo sa testimony mo sa House na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing ganon, Your Honor. Pagkatapos mo kung dinurog sa House ngayon, wala ka specific na sinabi. Kinumpronta ni Senador Jinggoy Estrada si dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez kaugnay ng alegasyon nitong tumanggap ang senador ng kickback mula sa flood control projects. Sabi ni Hernandez sa Kamara, isang staff daw ni Estrada na nagngangalang Beng Ramos ang nagdala ng obligasyon o lagay mula sa WJ Construction matapos makakuha ng proyekto sa Bulacan. Itinanggi ni Estrada na may staff siyang Beng Ramos. Paano niya malalaman ng staff ko si Beng Ramos? How will he know? Hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Henry. Kaya po nagkaroon po kami ng connect ni Ma'am Beng Ramos at si Ma'am Mina. Mr. Bryce, masyado ka na nagsisinungaling eh. Ang pakilala kay kay Ma'am Mina and Ma'am Beng is staff po ni Sen Jinggoy. Pero hindi po specifically sinabi ko na yung proponent is para po kay Senator Jinggoy. Hindi po. Ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jinggoy. Hindi po yung specifically noong 2022. Ang tinutukoy na boss ni Hernandez ay si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Pero itinanggi rin niyang nakatanggap siya ng pera para ibigay sa politiko. I-respectfully deny po yung sinasabi niya na binigay niya po sa akin na may mga ganun pong issue, Your Honor. So tama si Senator Lacson, the burden of proof lies with you, Mr. Hernandez. Kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundina naman ako ng taong bayan. Hindi inimbita sa pagdinig si Ramos for humanitarian reasons dahil may stage 4 cancer siya. Dumalo naman sa pagdinig si Mina Jose ng WJ Construction. Paglilinaw niya, siya ang ka-message ni Hernandez at hindi si Ramos. Kaibigan daw niya si Ramos na nag-refer daw sa kanya kay Hernandez para sa isang joint venture na hindi natuloy. Sa ipinakitang text message ni Hernandez, may i-deliver umano si Jose. Sa message mo nung December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. Ano ito? Para saan at para kanino? I meant by delivery po are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture. I have never given nor received any money from any public official or government employee, including this Mr. Bryce Hernandez.
Thus, I strongly deny his accusations. Pero giit ni Hernandez, nagbigay ng obligasyon si Jose. Ano yung obligation na yon? Pera? Pera Para po. kanino? Lagay? Ano yung context ng obligation? Pera po siya para sa proponent. Ano ibig sabihin? Lagay para sa proponent? Yung advance po. Opo. Advance para yung sa parang proponent? bayad po para dahil nakuha niya yung project na yun. Mrs. Jose? Your Honor, I don't know what he was talking about. Nitong August 19, nakuna ng CCTV si Jose na dumating sa Senado para magtungo sa opisina ni Senador Erwin Tulfo. Pero bago niyan ay dumaan muna siya sa opisina ng Blue Ribbon Committee kung saan staff si Ramos. Meron po kasing problem yung terrace ni Senator Erwin na binabaha po siya, lalo po pag umuulan. So, ako po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede po tingnan namin gawa ng solusyon and mag-suggest po kami sa kanya. Upon learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ. Para nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa broom kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. Sabi ni Jose, hindi siya pumunta sa Senado para magbigay ng pera. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please, continue. Did you ever see Alcantara handing money over me? To me? I don't think so. Meron ba may nakita ka ba? Sagutin mo lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. Okay. That's all, Mr. Chair. Sabi naman ni Hernandez, hindi niya alam kung sino ang proponent o mambabatas na nagpasok ng flood control projects. Ang boss daw niya dati na si Alcantara ang nakakaalam dito. Respectful din na, Your Honor. Hindi ko nga po kilala itong pangalan ito, Mina. At yung Beng Ramos po, alam ko po, nung nagtatanong nga po ako, sila po magkakilala. Nagpakita ng bagong text messages si Hernandez mula December 10, 2022 na magpapatunay umanong nagdala ng pera sa opisina nila ang WJ Construction. Meron po akong follow-up na text message po na nag-confirm na nagdala po it's either Ma'am Beng or Ma'am Mina sa office. Dinala po dun sa administrative officer namin noong time na yon. Meron po akong text message na yun. Galing po sa Chief of Staff ni Boss Henry Alcantara. Kinonfirm po na nakapagdala na ng obligasyon. Base sa screenshots, sinabi ng Chief of Staff umano ni Alcantara na nakuha na sa administrative officers nila yung pinadala nila Beng Ramos. Nag-text ito ulit matapos ang ilang araw kung ipasasabay na raw ba yung kay Beng Ramos. Sabi raw niya, sige, ipasabay na. Anong context yan? Yung pera po na dinala nilang Beng Ramos. Anong project yan? Your Honor, nakalimutan ko nung specific anong project to, ng 2022. Pinutol muna ni Senador Ping Lacson ang usaping ito habang wala raw kompletong detalye si Hernandez. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghain ng mga panibagong ebidensya sa Office of the Ombudsman ang Commission on Audit at Department of Public Works and Highways kaugnay sa mga questionabling flood control projects sa Bulacan. Batay sa report ng COA, umaabot sa halos 400 million pesos ang 4 na proyekto sa Bulacan na ghost umano. Kasama riyan ang 3 proyekto ng top-notch Catalyst Builder sa Bukawi River at Bayan ng Pandi, pati ang proyekto ng Wawaw Builder sa Angat River. Ang nabanggit na 2 kumpanya ay kabilang sa 15 top contractors na binanggit noon ni Pangulong Bongbong Marcos. Susubukan namin silang kunan ng pahayag. Sabi ng DPWH at COA sa kanilang press con kahapon sa aming mga taga-media, napansin nila ang ilang patterns sa ghost projects. Wala raw itong koordinasyon sa LGU at tila sadyang nililigaw ang mga auditor kapag ini-inspeksyon ng proyekto. Huli na raw itong batch na ipapasa nilang ebidensya sa Ombudsman dahil ididiretso na nila sa Independent Commission for Infrastructure ang mga makakalap pa nila. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang motorcycle rider ng magulungan ng dump truck sa Calasiao, Pangasinan. Chris, anong nangyari? Connie, natumba kasi ang rider nang bumangga siya sa likuran ng jeep sa National Highway sa Barangay Bued.
Sa kuha ng CCTV, makikita ang motorsiklo na mag-overtake dapat sa sinusundan nitong jeep. Nasa kabilang lane naman ng dump truck. Bumangga ang motor sa jeep kaya ito natumba hanggang magulungan ng truck ang rider. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang truck driver. Ayon sa kanyang pahinante, hindi naman nila ginusto ang nangyari. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang asawa ng rider. Kinukuha rin namin ang panig ng jeepney driver. Patuloy naman ang investigasyon. Beep, 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 panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, may nakikitang humigit kumulang 70 centavos na dagdag sa kada litro ng gasolina. 35 centavos naman sa diesel. Habang ang kerosene, humigit kumulang 65 centavos ang inaasahang taas presyo. Ayon sa DOE, isa sa mga nakakaapekto riyan ang patuloy na banta ng pagpataw ng sanctions laban sa Russia. Humiling ng legislative immunity sa Senado sina dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Para po yan, hindi magamit laban sa kanila ang mga isisiwalat nila sa pagdinig kaugnay sa investigasyon sa mga questionableng flood control project. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Isa pa sa idinawit ni Hernandez na tumanggap umano ng kickback si Senador Joel Villanueva na nanindigang wala siyang kinalaman dito. Binalikan ni Villanueva ang umunay litrato ng disappearing messages na umunay usapan ng senador at ni Alcantara noong October 2023. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Nang almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. So balit dun sa parang na pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang ialat lang po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman po. I'm sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na picture lang yung pinicture mo, there's nothing there that states that, is this a new allegation that you're talking about? Was there a time na I asked or I nominated a flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since? Wala, Mr. Chairman. Was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Ipinakita din ni Villanueva kung gaano raw kadali mapeke ang mga abunay usapan sa cellphone. Bryce and JB, nakita niyo yung pinakita kong video? Hindi ba ganun kadali gumawa? Yes or no lang? Nakakalungkot dahil yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones. May mga anak din ako. Hindi po namin alam na pwede palang gawin yon, Your Honor. Bit-bit din ni Villanueva ang kopya ng General Appropriations Act at sinabing wala raw naman doon ang sinasabi umanong proyekto niya. Pero ayon kay Hernandez, wala sa GAA ang ilang flood control projects dahil nasa unprogrammed na bahagi ito ng national budget. Yung pinakita niya po pala na unprogrammed ng General Appropriation Act ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Baka yung ating mga hinahanap na mga ghost project, ghost ab initio. Sa umpisa pa lamang, ghost na sila kasi nasa listahan ng unprogrammed. Nagiging pork barrel to ng DBM eh. Sa totoo lang dahil isasabit sa inyo tapos kayo rin nagde-determine kung anong papasok o anong hindi. Si Senador Erwin Tulfo naglabas ng litrato na nagpapakitang naroon si Alcantara sa pagbibilang ng cash sa isang kwarto at inilagay sa mga kahon. Paano mo mapapaliwanag ang litrato na ito na nandito ka, yung naka-blue na yan, na nagpaparte, ini-impake na yung limpak-limpak na salapi, nilalagay sa paper bag, ito that's you, right? Or kakambal mo? Yes, Sir Honor, ako po yun. Ikaw ang nag-supervise kung paano i-impake, kanino ibibigay. Definitely, mga naka-karton na yan.
So, alam mo. Yes, Your Honor. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, ang mga cash ay isinugal ng tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys sa casino bilang paraan ng money laundering. Sa pagtingin sa isang litrato, isang dating kongresista ang idinawit ni Hernandez. Hindi, sabihin mo na lang, para kanino itong mas malapit ito? Ang nakalagay po dyan is Mitch po. Kung hindi po na maling pagkakatanda ko, ang sabi po dyan ni boss, para po kay Mitch Kahayon po yata yun. Dating kongresista si Mitch Kahayon Uy, sa pagdinig, iginiit ni Alcantara na project engineer at implementing section chief ang nakakaalam at unang pumipirma sa proyekto. Sa amin po kasi, pag po nakapirma na po kasi yung mga nasa baba po sa akin, pinipirmahan ko na po yun. Pero git ni Hernandez, magkakasabwat sila sa modus sina Alcantara, Engineer JP Mendoza at Engineer Paul Duya. Ano po ang naging papel ni JP Mendoza dito? Siya ba ang arkitekto? Isa sa mga arkitekto na modus? Your Honor, actually, involved nga po si Engineer JP Mendoza, ako, at saka po si Boss Henry, at saka isa pa po naming project engineer. Sino yung isa pang engineer? Si Engineer Paul Duya po. So, yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%. Si Engineer JP meron po 20% at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. Sabi ni Hernandez, naisip nilang gumawa ng ghost projects pero hindi raw niya alam kung sino ang proponent o mambabatas na nagpapasok ng proyekto sa budget. Bakit nyo naisip yung ghost? Ano rason? Tumaas ba tara? O tumaas ang cost? Bakit hindi nyo ginawa yung mga proyekto? Isa na rin pong kasagutan yung tumaas po ang tara. Ano po yung tarang nyo? Kanino napupunta? Sa proponent daw po, sabi ni boss. Honest, wala po akong direktang pakikipag-usap sa proponent. Sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce? Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po na may tatanong sa kanya, puro po ang turo sa akin. Maliwanag ba naman po rito na sinasabi ng mga contractor na sila po ang kausap dyan. Nanindigan naman si Alcantara na wala silang alam sa budget insertions. Nagsumite lang daw kasi sila ng wish list sa regional office ng DPWH. Pero hindi ito umubra sa mga senador kaya kinontempt siya. Humarap din sa pagdinig si Sally Santos na may-ari ng Sims Construction Trading na humingi ng proteksyon sa Senado dahil nangangamba raw siya sa kaligtasan niya. Ayon kay Santos, pinahiram niya ang lisensya niya dahil hindi niya akalaing gagamitin ito sa anomalya ng mga taga-DPWH mismo. Hindi ko po alam na gagawin po nila Engineer Bryce at JP Mendoza po yun. Kasi po syempre po, sila po tauhan po ng DPWH. Naniniwala po ako na hindi po nila gagawin yun dahil yung po kasi lisensya ko po, sa pilitan na po nilang iniram po sa akin. Humiling naman ng legislative immunity sila Hernandez at Mendoza. Ibig sabihin nito, hindi magagamit laban sa kanila ang mga isisiwalat nila sa pagdinig. Handa rin daw si Hernandez na pumirma ng waiver para buksan ang kanyang bank accounts at isauli ang lahat ng kailangan niyang isauli. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa isang pahayag, kinundina ni dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy ang pagdawit sa kanya ni Engineer Bryce Hernandez sa mga questionableng flood control project. Ayon sa dating kongresista, walang basihan ang paninira sa kanyang pangalan. Kinatawan daw siya ng Caloocan at hindi ng Bulacan. Wala raw siyang anumang kaugnayan kay Hernandez na siya na rin anyang nagsabing hindi sila magkakilala ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Nasa public records daw ang mga ipinatupad niyang proyekto noong siya ay congresswoman mula 2022. Ipakita raw dapat ang ebidensya at kung wala ay tigilan na ang pagdungi sa serbisyo publiko. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang isang paupahang bahay sa barangay Calzada Tipas sa Taguig kagabi. Itinaas sa unang alarma ang sunog na narespondihan ng mahigit 20 fire truck. Alas 9 ng gabi nang ideklarang fire out. 6 na pamilya ang apektado. 4 na alagang aso ang nasawi sa sunog. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy at ang kabuuang halaga ng pinsala.
Ipinadeport na pabalik sa Shanghai, China ang mahigit 70 Chinese nationals na sangkot umano sa pogo at illegal mining sa bansa. Balitang hatid ni Bam Alegre. Pasado alas 3 ng umaga, inihanda na ang mga Chinese na nakatakdang ipadeport sa pasilidad ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay. Lahat sila nasangkot umano sa mga illegal na aktibidad sa bansa, partikular na sa illegal offshore gaming, fraud at illegal mining. Sumatotal 103 sila ng mga Chinese na ibabalik sa kanilang bansa, 8 babae at 95 na mga lalaki. Sangkot sila sa iba't ibang mga scam hub dito sa ating bansa mula Metro Manila, Pampanga, Laguna, Cebu at Tarlac. Sa grupong ito, pinakamarami ang nagmula sa 2 Pogo Hub sa Pasay na na-raid noong February 2024. 49 na mga Chinese ang nakuha roon. 17 naman sa Parañaque noong February 2024 at 17 din mula sa Bamban, Tarlac noong March 2024. May 2 Chinese naman na nasangkot sa illegal mining sa Camarines Norte noong October 2024. Ayon sa PAOK, sasakay sila ng direct flight patungong Shanghai, China. Hindi nakapanayam ng media ang mga Chinese dahil sa language barrier. This operation is in line with the President's pronouncement, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, na ipagbawal ang lahat ng pogo dito sa Pilipinas. Ang iba dito may mga kinakaharap na kaso. So kailangan nilang ayusin muna, harapin at hanggang sa maklear sila. Pag naklear sila sa kanilang criminal case, doon lang sila madedeport. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mula 103 Chinese nationals, 91 lang ang napadeport kanina pong umaga. Ayon sa PAOK, hindi kasi pinayagang bumiyahe ang 12 detainees dahil hindi pa sila nabigyan ng implementation order ng Bureau of Immigration. Sa punto po ito, makakausap natin si Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Rafi, magandang umaga. Kumusta po yung unang beses na pag-upo nyo bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman, lalo't 3 resource person agad yung na-cite in contempt? Yes, kasi talagang ang pinupurso natin dito yung katotohanan eh. Hanggang hindi natin nakikita yung bottom ng katotohanan dito, yung kailaliman, dapat lang talaga gawin natin lahat yung paraan. At dahil naman very evasive naman talaga sila sa mga pagtatanong ng mga senador, kaya nagkaroon ng motion at ito inaprobahan ng komite. Kitang-kita naman po na nagtuturuan na paano po babalansehin ng inyong komite kung sino talaga yung nagsasabi ng katotohanan? Well, dapat suportahan ng dokumento. Tulad halimbawa si Bryce Hernandez, nagpapaalam siya kahapon kung pwedeng payagan siya na lumabas ng Senate premises para maghanap ng katibayan. So kanina umaga, napag-isip-isip ko, baka ni Senate President Soto, at gumagawa na ako ng letter request sa kanya at pumayag siya, papayagan, under escort, at hindi pwede mag-overnight para maghanap siya kung ano man yung pwede niyang hanapin, ledger, o kung ano man, nang sa ganon na meron siya may presenta sa susunod na pagdinig kung may makikita siya. Particular na doon sa 355 million pesos at saka 600 million pesos ni na Senator Jingo Estrada at saka ni Senator Joel Villanueva. Bago po ito kasi kahapon nabanggit nyo na nagpaalam siya pero hindi nyo pinayagan. Sabi nyo mag-utos na lang siya ng iba. Pero ngayon, nagdesisyon kayo na siya na mismo ang papayagang lumabas para maghanap nitong sinasabi niyang ebidensya. Yes, kasi initially ang naging instinct ko, naisip ko, baka paraan niya para tubakas o kaya makapaglinis kasi di ba frozen na yung mga accounts niya, di ba? Pero I slept over it and naisip ko, ang pinupurso natin yung truth. So, yun, pwedeng isugal yun under escort at saka may strict na instruction. Huwag siyang hihiwalayan habang nasa labas siya. Hanggang kailan po mananatili sa Senado itong mga na-cite nyo in contempt? At ano pong, nagko-cooperate na ho ba sila ngayon o nagpapahagi na sila sa inyo na sila magsasabi na ng katotohanan at magbibigay din ng ebidensya? At the very least, si Bryce, kahapon nagpahayag siya ng konting remorse, pero hindi enough. Pero sabi niya nga, hindi naman siya makapagturo nang wala siyang ebidensya. So kaya ngayon, papayagan namin siyang lumabas kung hindi bukas sa linggo para maghanap ng sinasabi niyang katibayan. Kasi alam mo, Rafi, yung elemento
ng aligasyon ni Bryce na merong 355 million na naka-allocate sa kanyang area si Senator Jinggoy at 600 million si Senator Joel. Ano na yun? Validated na yun kasi gaan na yung nagsasabi na totoo yung sinasabi niya. Yung isang elemento pa na nawawala, na kulang, yung aligasyon niya na nagbigay siya ng 30% na commission. Yun ang kailangan patunayan niya na talagang doon sa 600 saka 355 nagbigay siya ng 30% doon sa dalawa. Kung wala siya mapapakita katibayan, mananatiling aligasyon yun. Pero kung may mapapakita siya sa amin pagbalik niya sa Lunes o kung kailanman sa pagdinig na meron siyang pinanghawakan ledger man o resibo man o kung maski anong pruweba na talagang nagbibigay siya o nagkapagbigay siya ng 30% na komisyon, pwede namin i-recommenda sa ICI o even sa Ombudsman na pila ng kaso yung aming dalawang colleagues. Pagbibigyan po ba yung hiling ng legislative immunity sa Senado, sina dating Bulacan 1st District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza? Continuing evaluation kasi yung legislative immunity, actually nagranta na sila. Pero ang condition kasi doon, dapat talagang pawang katotohanan lamang, hindi pwedeng haluan ng hindi totoo. Kung hindi, ma-withdraw yun, mawawala sa kanila yon. Maliwanag naman yung explanation at naintindihan naman nila. Hindi na ho bago sa inyo itong mga ganitong investigasyon at yung ganitong mga personalidad, yung pakikitungo sa inyo, yung pagsasalita nila in public. Sa mga ganito ho ba, palagay nyo may pinoprotektahan sila? Kaya maingat at nagtuturuan lang sila dito sa inyong pagdinig? Sa punto ni Henry Alcantara, obvious yon na may pinagtatakpan. Kasi hindi kami makatawid sa kanya, napuputol kami kay Bryce Hernandez. Dahil si Bryce Hernandez, at least, nagsasabi siya ng totoo at nagsasabi naman siya kung sino yung dapat papanugutin pa bukod sa kanila. Si Henry Alcantara, obviously, nagdidig in. So yun ang dapat naming ma-explore pa kung paano siya magsabi ng totoo. Posible pa po bang madagdagan yung mga pangalan ng DPWH officials, contractors at maging politiko na dawit dito sa flood control projects? Ang Ombudsman po naglabas na ng preventive suspension sa 16 na mga opisyal at empleyado ng DPWH. Posible. Basta kami, kung saan kami dadala na ebidensya, hindi kami mangingimi, hindi kami mag-hesitate. While ebidensya titingnan natin, of course, naintindihan natin yung galit ng mga netizens, pero hindi naman kami madadala doon sa kung saan nila kami gustong dalhin. No? Ang importante rito, ang bottom line is ebidensya kung saan kami dadalhin. Yun ang susundin namin, hindi yung galit ng sinasabi nating mga netizens. Hingin na rin po namin yung reaksyon nyo sa pagbibitiw ni late Representative Martin Romualdez bilang House Speaker at posible na ron ihinto na ng Kamara yung kanilang investigasyon sa flood control anomalies. Oo, nabanggit na rin yan nila kay Senator Soto, pati si Congressman Ridon, nagpahiwatig na. Dapat nga mag-meet kami noong araw na yon, kaya lang nagpalit sila ng liderato, hindi natuloy. So, independent, kung gusto nila terminate, nasa kanila yon. Pero sa amin, ang usapan namin ni Senate President, hanggang hindi namin na-ferret out yung buong katotohanan na kung maaring meron pang iba na matataas, lalo na mga legislators. Kasi ang pag-iisip ko rito, Rafi, saan ba nag-ugat lahat ito? Di ba doon sa pag-insert? Kasi kung walang nag-insert, walang nakialam doon sa budget na ito'y nasa poder ng mga congressmen naman, hindi mangyayari lahat ito. So, kung halimbawa sa pagtatanim ng puno o kaya maski anong halaman, nagsisimula tayo sa seed, di ba? Ang nakita natin dito, ang pinagmulan lahat nito, insertion ng mga mambabatas. Kung walang nag-insert at walang nag-influensya doon sa mga district engineer sa iba't ibang distrito, malayong mangyari ito. So, yun nga, nagsimula ito sa Kongreso, both houses. Mabilis na reaksyon lamang po ninyo dito sa mga mangyayaring pagkilos o protesta sa linggo. At paano po ito makakapekto sa inyong ginagawang investigasyon? Hindi ako madidistract. Basta sabi ko nga, ebidensya lang titingnan ko. Hindi yung where the mob or the angry mob wants to take us. Doon kami kung saan ng ebidensya, where the evidence will bring us, doon kami. Okay, well, abangan po natin itong pagpapatuloy ng inyong investigasyon. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat. Maraming salamat, Rafi.
Yan po si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Abiso po mula sa Department of Transportation, pansamantalang isasara ang North Avenue simula sa Miyerkules, September 24. Para ito sa excavation ng pedestrian tunnel ng Quezon Memorial Circle Station ng MRT Line 7. Buong araw isasara ang kalsada na papuntang Quezon Memorial Circle hanggang November 30. Nag-abiso ang DOTR na dumaan muna ang mga motorista sa mga alternatibong ruta. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nadisgrasya ang mag-asawang street sweeper sa gitna ng trabaho sa Mandaue, Cebu. Cecil, ano nangyari? Rafi, na hit and run ng isang pickup truck ang mag-asawa habang nagwawalis. Nangyari ang aksidente sa Barangay Tipolo kung saan nakita pa ang pagdaan ng nakabanggang pickup na galing dito sa Cebu City. Nirespondihan ng mga barangay tanod ang mga biktima at dinala sa ospital. Dead on arrival ang lalaki habang sugatan ang kanyang misis. Makalipas ang ilang oras, isinupo sa Traffic Enforcement Unit ng sarili niyang ina ang driver ng pickup. Walang pahayag ang suspect. Sasampan siya ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury. Hindi kita kayang tanggapin. Tampok si Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa sa first part ng special anniversary episode ng Wish Ko Lang. Gagampanan ni Barbie ang karakter na may albinism at may butas ang puso. Makakasama ni Barbie sa episode sina Sam Concepcion, Lovely Rivero at Ines Veneracion. Bukas na yan, 4 p.m. sa GMA. Kaya ko pang tiisin tong sakit ko kesa sa pagtrato mo sa amin. Isa pang kwentong dapat abangan ngayong Sabado. Ang Anak Kong Porn Star episode ng Magpakailanman na pagbibidahan naman ng beauty queen at sparkle star na si Rabia Mateo. Iikot ang storya sa karakter ni Rabia na mapipilitang gumawa ng adult videos para matulungan ang ina na may sakit. Tampok din sa episode sina Ami Austria, Carlo Gonzalez at Pancho Magno. 8:15 p.m. yan bukas sa GMA. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa Bagyong Nando. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Connie. Pakipaliwanag nga lang po itong sinasabi na chance ang maging super typhoon ng Bagyong Nando. Yes po, base po sa pinakuling track ng Pag-asa, possible po na lalakas pa itong si tropical storm na doon sa mga susunod na araw. By tomorrow po, posibleng typhoon na po ito o nasa minimum of 120 kilometers per hour na yung lakas niya. And then pagsapit po ng Monday or Tuesday kung saan pinakamalapit ito dito sa may northern Luzon is maaari siyang maging super typhoon. So minimum of maximum winds po na 185 kilometers per hour. So napakalakas na hangin po ito. Nakikita na ho ba natin more or less saan po mga probinsya, mga maapektuhan? Yes, yung mga lugar po at probinsya dito sa may northern Luzon, lalo na ang Batanes and Cagayan provinces, possible siyang magtaas po na hanggang signal number 5. And then other areas pa po ng Cagayan Valley, Cordillera Region and Ilocos Region, signals number 2 to number 4. And then some areas pa ng Central Luzon, hindi rin natin inaalis ang chance na mag-signal numbers 1 and 2. I see. At may inaasahan pang malaking pagtitipon po sa Luneta at EDSA sa linggo. Ano ho ang magiging lagay ng panahon natin by weekend? Yes po, sa darating po na weekend, especially sa Sunday, we're expecting na papalapit na talaga dito sa may extreme northern Luzon ang Bagyong Nando. So merong epekto yung outer part ng bagyo dito sa may eastern side ng Luzon from Cagayan Valley down to Bicol Region. And then sa kaliwang banda naman po sa may western side, asahan yung epekto ng southwest monsoon or hanging habagat. So kabilang dyan ang Metro Manila at yung mga nearby areas natin sa Calabarzon and Central Luzon na magkakaroon ng mga occasional light to moderate rain spot. Minsan lumalakas po ito lalo na po sa dakong hapon. So recommended po na magdala ng payong or pananggalang sa anumang ulan or baha po. Marami pong salamat sa inyong update sa amin. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas kaugnay sa paghahanda tuwing masama ang panahon. Sa ilalim ng Republic Act No. 12287, pinapayagan ng gobyerno na magdeklara ng State of Imminent Disaster.
Layo nitong bigyan ng sapat na oras ang gobyerno na mapaghandaan ang mismong pagtama ng kalamidad. Kabilang dyan ang pag-alerto sa mga komunidad at pagsusulong ng emergency preparations. Nakabatay ang deklarasyon sa rekomendasyon ng National, Regional o Local Disaster Risk Reduction and Management Councils. Dapat din ay magsagawa ang mga naturang ahensya ng pre-assessment kaugnay sa paparating na kalamidad bago magrekomenda. Ang NDRRMC ang inatasang maglabas ng guidelines para sa pagpapatupad ng batas sa loob ng 60 araw matapos itong aprubahan ng Pangulo. Ilang personalidad ang dumalo sa unang araw ng preliminary investigation kaugnay po sa mga nawawalang sabungero. Kabilang dyan ang aktres at isa sa mga respondent na si Gretchen Barreto. Balitang hatid ni Salima Refran. Sa unang araw ng preliminary investigation sa mga reklamo kaugnay ng mga nawawalang sabungero sa Department of Justice, humarap ang isa sa mga respondent, ang aktres na si Gretchen Barreto. Sa lahat ng respondent, siya lang ang bukod tanging naghain ng kontra sa Laysay. Accusations against Ms. Barreto stands on nothing. And if you look at the complaint affidavit, is actually recognized, the accusations against her are actually recognized as allegations, unsubstantiated, unproven. We believe that if justice is to be followed, the complaints against Ms. Barreto should be dismissed. Matipid naman sumagot si Barreto. Do you think this investigation will be fair? I trust. Personal ring humarap si dating NCRPO Chief, retired Police Lieutenant General Jonel Estomo sa panel of prosecutors pero hindi pa nagsumite ng kontra sa Laysay. What do you want to say about this po? Ano po ang gagawin niyo po ngayon dito, sir? No comment mo. Wala ang negosyanteng si Atong Ang pero kinatawan siya ng kanyang mga abogado. Hindi pa raw sila makakapagsumite ng kontra sa Laysay dahil kulang-kulang raw ang mga ebidensya at dokumentong pinadala sa kanila. Yung pinadala sa aming 7 folder, dapat may nakasama na 7 USB. 7 USB na may mga lamang data na may relevance dun sa inaakusa sa mga respondent. Lumalabas ho kanina na hindi na isama yung 7 USB na yon. Aming inutusan ang PNP na isubmit yung mga sinasabing USB kasi hindi kumpleto ang unang naibigay. So ngayon, nangako ang PNP sa 29, magsasubmit sila ng mga USB na hinihingi ng mga respondent sa kasong ito. Nahaharap sina Ang, Barreto at 60 iba pa sa patong-patong na mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pa para sa 7 insidente ng pagkawala na mahigit 30 sabungero mula 2021. Dumalo rin sa pagdinig ang mga whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at kapatid na si Ella Kim. Pinanumpaan nila sa harap ng mga piskal ang kanilang mga salaysay. Nagsumite naman ng notaryadong affidavit ang isa pa nilang kapatid na si Jose na nasa pangangalaga ng Bureau of Corrections. Nanumpa rin ng kanilang salaysay ang mga kaanak na mga nawawala. Samantala, itinanggi ng kampo ni Ang na may kinalaman sila sa mga naarestong nagtangkang magpaatras sa mga kaanak ng mga nawawala. Paano ibibintang kay Mr. Ang isang bagay na hindi naman siya ang akusado dun sa kaso na inaareglo? Kung sino man ay may motibo na mag-areglo ng kasong yon, yun dapat ay yung mga akusado. Walang iba yun kung hindi si Julie Patidongan. Ang tinutukoy nila ang gumugulong ng kaso ng kidnapping with serious illegal detention sa Manila RTC kung saan akusado si Patidongan. Nag-atrasa na ang mga pamilya ng mga nawawala sa naturang kaso. That is very impossible na yung kliyente ko yung magbabribe ng kaso na yon. Dahil alam naman natin na hindi talaga siya yung mastermind doon. In fact, inabogaduhan siya sa kaso ngayon ng lawyers coming from Mr. Charlie Atong Ang. Ginawa na nga nila na gusto na nilang ubusin yung pera nila, di ba? Una, doon sa pag-entrapment doon, yung ginawa naming entrapment doon na si Mr. Atong Ang mismo. At yung si Jaja, sa totoo lang, yung tatay ni Inunog, yung Inunog, si Butch Inunog, walang konsensya. Biruin mo, anak niya na mismo, mahirap magsalita.
Talagang pera po ang pinapalakad nila para maabsuelto yung mga nagawa nilang krimen. Pinapatunayan lang po na meron talagang kasalanan yung mga taong mga final na kasuhan namin. Kasi bakit sila mag-aareglo ng ganun kung mga talaga sila, inosente sila. Kasunod ng pagkakaaresto ng ilang nagtangkang paatrasin ng isa sa kanila, buo ang loob ng mga kaanak na mga nawawalang sabungero na hindi nila iaatras ang mga reklamo. Sana yung mga na-areglo na, huwag na kaming pigilan, huwag na kaming pigilan na humanap kami ng hustisya. Dahil ito na ang pagkakataon natin na magkaroon ng hustisya at malaman kung sino talaga ang tunay na mastermind. Yung kalooban namin ang susundin namin, minsan hindi po kami magpapabayad. Sarima Nefra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May punauli si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol naman sa mga kongresistang isinasangkot sa anomalya. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad. Sinabi ng bise sa gitna ng issue sa dating House Appropriations Committee Chairman Representative Zaldi Co. Si Co ang sinasabing may pakana umano ng bilyong-bilyong pisong insertions sa 2025 national budget na napunta sa mga maanomalya umanong proyekto. Sabi ng Kamara, nasa Amerika si Co dahil nagpapagumot daw. Nauna nang itinanggi ni Co na sangkot siya sa anomalya. Sagot ng Malacanang sa mga pahayag ni VP Duterte, House Speaker ang nag-aaproba sa biyahe ng mga kongresista at hindi ang Pangulo. Wala rin naman daw whole departure order na nagbabawal sa mga kongresista na umalis ng bansa. Dapat din daw alalahanin ng bise na nakailang biyahe rin siya abroad sa gitna ng mga issue tungkol sa impeachment. Ano raw bang pagkakaiba ng biyahe ni Co sa mga biyahe ng Vice Presidente? Sinisikap pang kunin ng reaksyon dito ni Vice President Duterte. Hindi na talaga mapigilan ang muling pag-get out ng 2000s girl group na Sex Bomb Girls. Magsasama-sama muli ang icons sa kanilang 25th anniversary at dance reunion concert sa December 4. Kasama riyan sina Rochelle Pangilinan, Jopay Pagya, Bueng Ibarra at Monique Ikban. With Mia Pangyarihan, Sunshine Garcia, Micah Bautista at Aifa Medina. Sana yung legacy na iniwan ng Sex Bomb noong 2000, nakasabay namin ng mga millennials, maipasa sa Gen Z hanggang Gen Alpha. Spotted and sparkle artists na si Benjamin Alves at Therese Malvar sa isang meeting de avances sa Pasay. Bahagi yan ng meet and greet event para sa pagbibidahang historic film na Quezon. Gaganap na Young Quezon si Benj habang si Nadia Hernando ang karakter ni Therese. Chika ni Benj, mahalaga na mapanood ang pelikula dahil very timely ito lalo sa sitwasyon ngayon ng Pilipinas. Hinihikayat din ni Therese na mapanood ito ng kabataan na magsisilbing boses sa pagbabago ng lipunan. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 97 days na lang, Pasko na. Gusto niyo bang makapasok sa isang enchanted world of Christmas? May Kenny o halika. Bisitahin natin ang mga kabalen. Fantasy came to life ang offer ng isang holiday pasyalan sa San Fernando, Pampanga. Christmas Village Tunnel of Lights, artificial snow at iba pa, name it, they have it. Dagdag atraksyon ang mga nakabihis na movie at TV characters na naglilibot sa park. Ang latest addition sa cosplayers nila, ang new generation of Sangres. Mawawala na rin yata ang lahat sa syudad pero hindi ang ipinagmamalaki nilang parol.
Samahan mo pa ng masarap na pagkain. Classic Pampanga escapade na yan. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Timo po. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.